Magandang araw mga kaibigan. Medyo nakaka-alarmang balita itong bigyan natin ng reaction ngayon. Sa post ng Mindanao Times, 45 minutes ago na post nila. Sabi dito, Vice President Sara Duterte has confirmed that her name is among those possibly to be arrested by the International Criminal Court. She made the statement during a media interview in Cebu City on April 27, 2025. Kapon o kagabi, nandun siya sa Karkar, Cebu. So, ako, ngayon ko lang ito nalaman. Aside from her, the names of Senators Christopher Lawrence Go and Ronald Bato de la Rosa, former PNP chiefs Oscar Albayalde and General Vicente Danao and General Romeo Karamat, previously Caraga Police Director, are also included. Yung ganitong balita, narinig ko na ito last year pa, nung si ex-Senator Trillanes nagsasabi na lalabas na ang arrest warrant ng ICC by batches. Sabi niya, mauna si PRRD, susunod, ito na nga, posible si Inday Sara, pwede si Bato, Go. So ito, last year na ito napag-usap-usapan at ngayon, siguro inulit ni BP Sara dahil yun ang narinig niya. But hopefully, let's pray na hindi ito totoo. Yung si Attorney Cristina Conte na kunuhay, Assistant to Counsel sa ICC, yung pala hindi acknowledge. Ni-reject siya ng ICC. Hindi siya pwedeng tatayong abogado ng mga alleged EJK victims. Nako, nakakaya yun, ano? Nalaman natin yan through kay Attorney Kaufman na they're not allowed. Merong specific unit sa ICC, Office of parang prosecutor, parang mga public attorneys kung sa atin pa. So merong parang public attorney na ipro-provide ang ICC. So sabi ni Attorney Cristina Conte na yung kanyang bali-balita, baka susunod itong Senator Bato de la Rosa, General Albayalde at iba pang mga police generals. So wala namang sinasabi si Attorney Conte tungkol kina BP Sara. So relax lang po tayo Medyo siguro naghahanda lang si BP Sara. Anything can happen dahil galit na galit ang kalaban niya sa politika. Dahil nga tumataas ang kanyang ratings. Ganyan talaga, pag mabungahon ang mangga, binabato. Malala ko, nung malilit pa kaming bata, may paborito kaming mga mangga, yung Indian mango, yung hindi siya maasim. Nako, may mga nadadaanan kaming puno ng Indian mango, binabato talaga namin. Yung may-ari, palaging kinuha ng mga bata yung kanya. Yung punuan, nilagyan niya na ng mga tinik-tinik. So, hindi na kami makakyat. Dahil hindi kami makakyat, kukuha kami ng bato, babatuhin namin kasi maraming bunga. Sa dami ng bunga, talagang makakatama kami. Nahuhulog yung bunga at pipulutin namin, then takbo. Ganon ang ugali naming mga bata noon. So, ganyan din yan. Pag marami kang bunga, expect na maraming babato sa iyo. Ito ang nangyayari ngayon sa ating minamahal na BC Pangulo. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Paul B. Sabi niya, galit si BBM, gustong ipakulong lahat para walang makatakbo. Pag ganon, gawin nila mag-people power na lang. Tess Fee, gusto nila tanggalin ang mga Duterte para walang istorbo ang pagkurakot nila.
Zairo Tanasio, ang nakakahiya ay ang mga Pilipinong kinasuhan dahil sa ginawang kasalanan sa batas ng ICC. Jaira Riam Bonanza, what a shame to the international community. Yes, nakakaya ang Pilipino dito. Pinag-uusapan tayo sa buong mundo itong ginawa nila kay PRRD. Yung nabasa ko ang post so mga 1 week pa yun, 1 week ago. Isang Filipino lawyer nag-attend sa International Gathering of Lawyers. Ang usap-usapan, Duterte, nako, kawawa yung Filipino lawyer, hindi niya masagot-sagot yung tanong ng mga abogado sa iba't ibang bansa. Bakit daw pinabayaan ng Philippine government na ganun na lang basta-basta na isurrender ang dating presidente? So, nakakaya. Kaya sabi ni BP Sara na nakakaya na maging Pilipino. So, lalo na ang mga OFWs natin na nagtratrabaho sa ibang bansa, maraming mga foreigners na believe kay PRRD at nagtataka bakit gano'n nangyari. So, ang kawawang sumasagot sa mga katanungan, mga OFWs, kanilang employers. Kaya maraming OFWs na maka-Duterte. Ano yan, parang black voting na rin ang mga OFWs yan. Parang Iglesia ni Cristo. Pag nagbigay na ng listahan ang leadership ng simbahan, lahat yan sinusunod down the line. Halos 99% sinusunod yan. May pagkakaisa ang iglesia. It is very good. Ang OFWs parang ganyan din. Silent black voting ang iglesia kasi marami, halos lahat ng OFWs nagmamahal kay PRRD at gusto ng OFWs PDP, Duterte ang botohan ng kanilang mga kamag-anak dito sa Pinas. So mamili kayo, Duterte o walang padala? Siyempre, Duterte na lang basta tuloy-tuloy ang padala. Ganon po. So, again, sana hindi mangyari ito. Senator pa to, mananalo yan, sigurado. Kahit may ICC arrest warrant siya, hopefully na hindi siya isurrender ni Senate President Chis Escudero. Kahit manalo pa siya, pag isurrender siya ni Senate President sa Interpol, pupunta si General Torre at aarestuhin. Walang magagawa si Senator Bato. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay